Narito na tayo ngayon sa Isla ng Balading. Wow! Nandito na tayo ngayon sa tinatawag nilang historical church dito sa Bayan ng Cuyo, probinsya ng Palawan. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Ito ay ginawa pa noong Spanish era. Napakaganda rito sa bahay ni Mayor, no? In front of the beach. Katabi lang ito nung kinatawag nilang kuta. Ito makikita mo yung mga rock formations. Andito lang. Ito yung harapan niya. Wow! Wow! Narito na tayo sa Kapusan Beach Park. Alam nyo ba na ang Cuyo, Palawan ay ang dating kapitolyo ng buong probinsya ng Palawan? Alam nyo ba ang prutas na ito? Ito ang tinatawag nilang kasuy. Itong cross na to ay palatandaan na kung saan pumunta rito noong 1623 mga missionaries para mag-evangelize dito sa probinsya ng Palawan. Ngayon ko lang nalaman na wala palang mga kalabaw dito sa bayan ng Cuyo at bayan ng Magsaysay, dito sa islang ito. Kaya wala. Good day and good vibes mga ka-Onyx. Narito tayo ngayon sa Bayan ng Cuyo sa probinsya ng Palawan. Ito ang kanilang bagong municipal hall dito sa Bayan ng Cuyo, probinsya ng Palawan. Dati-rati ang kanilang municipal hall ay naroon sa malapit sa pier. Pero ngayon, nilipat na rito ang kanilang bagong munisipyo. At ngayong September 2025 lang sila lumipat dito sa bagong munisipyo. Good morning mga ka-Onyx. Narito pa rin tayo ngayon sa Bayan ng Cuyo at ngayong umaga ay papunta tayo ng Isla ng Balading para mabisita natin yung ating mga organic farmers doon syempre. At ganun din para malaman din natin kung ano bang mga seafoods ang makikita natin doon at gaano ba kaganda ang Isla ng Balading. Syempre kasama natin si Maubab Sabuya. Yan. So binigyan niya tayo ng sombrero, no? Tignan niyo naman yan. I love Cuyo. Bayan ng Cuyo. Makikita natin ayos. Okay, meron na tayong remembrance na sombrero dito sa Isla ng Cuyo, Bayan ng Cuyo. Thank you. Maubab. Thank you. Shout out. Woo! Kasalukuyan na tayong bumabiyahe ngayon papunta ng Isla ng Balading. Woo! Dito na po. Short ako eh. Narito na tayo ngayon sa Isla ng Balading. Ang pupuntahan natin dito ay Barangay Balading, pero ang buong isla nito ay tinatawag na Isla ng Bisukay. Ito yung sasakyan namin papunta ng Barangay Balading. Ang tawag nila rito ay Tora Tora. So, gana lang natin yung kukuan. Yan. Akala ka
Kala niya siya lang mag-isa. Truso ang inabot. Hindi mo alam kung matutuwa siya o ano eh. Andito na kami sa isang organic farm sa Barangay Balading sa isla ng Bisokay. Ito yung kanyang farm, organic. Medyo mahaba ito. Hanggang doon sa kabila, hanggang doon sa dulo yung kanyang farm pa. Ay, may daw po. Magandang umaga po. Andyan po sila? Opo. Okay, sige po. So, ikaw na lang? Hindi po, susunod sila. Galing na tayo sa kabilang farm at pupunta naman tayo dito sa isa pang organic farm. Narito tayo ngayon sa isang organic vegetable farm din. Ito yung mga tanim niya rito, mga ampalaya. Ang daming ampalayahan niya rito. Ito yung kanyang mga ampalaya. Yan. Whew! Pabalik na tayo ngayon sa mainland Puyo. Yan. Okay. Isasakay tayo ngayon ng ating kaibigan sa kanyang classical na motorsiklo. Pangarap nating makasakay dito eh. So ihahatid niya tayo muna doon sa historical church dito sa Cuyo, probinsya ng Palawan. Okay, let's go. Ayan. May experience natin na sumakay dito sa motorsiklo na classical na to, no? Ganda yun. Tignan nyo naman. Wow! Wow! Nandito na tayo ngayon sa tinatawag nilang historical church dito sa bayan ng Cuyo, probinsya ng Palawan. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Ito ay ginawa pa noong Spanish era. Tignan nyo naman yan, mga ka-Onyx. Wow! Kung nakikita nyo yan, 1622 pa itinatag itong simbahan na ito. Sobrang tagal niya na. At makikita natin may mga kanyon dito sa gilid niya. Magkabila ang gilid niya. Meron siyang mga kanyon. At tignan nyo ba naman yung mga bricks na to. Talagang gawa pa ito noon. Tignan nyo mga ka-Onyx. Talagang nilulumot na. Ito pa yung gawa noong mga panahon ng Kastila. Sa tagal na nito. Wow, nakakamangha. Subukan natin pumasok doon sa loob mga ka-Onyx. Pasok tayo rito sa loob ng simbahan. Actually, yung pinakasimbahan doon sa unahan ay sarado siya. Pero dito parang meron siyang daan talaga. So ito yung kanyang itsura. Mukhang sarado yung simbahan niya ngayon. Pero sa aking pagkakaalam, itong lugar na to ay naging kuta rin. Kung saan naging kampo rin ng mga panahon ng Spanish area. Sarado lang yung taas. Alam ko pwedeng umakyat dyan hanggang doon sa taas. Pero itatanong natin sa mga tao rito kung pwedeng umakyat sa taas, makapasyal sa taas. So ito yung loob niya, ito yung compound niya. Ito yung loob ng simbahan na ito. Sa gilid tayo pumasok. At yung harapan niya ay sarado siya ngayon dahil mamaya pang 6:30 ang bukas niya. Actually sa hapon wala, pero sa umaga pala ay 6:30 AM ang misa rito. Kaya
sarado siya ngayong hapon, 5:30 PM ngayong mga oras na to. So ito yung itsura niya, napakatanda, napakatagal na ng simbahan na to. At ang ganda rin ng kisame niya kung makikita natin. Ayan. Okay. So naipakita ko na sa inyo yung simbahan. Isa sa mga matandang simbahan dito sa buong Pilipinas, ang Kuyo Church. Ito yung kabuuan niya. Ito kung saan yung mga choir sa taas nagkakantahan. Ito yung pinaka main door niya. Kung titignan natin, talagang ito pa yung original na mga wall niya. Makipot lang siya pero original wall pa rin to, makikita natin. Tapos ito yung front niya. So ito yung pinaka itsura niya, yung buong itsura ng simbahan na ito. Napakaganda ng structural design ng lugar na to. Talagang ito, napakaganda sana nito. 2021 nung huli ko naakyat itong lugar na to. So kitang kita mo yung buong paligid, mga beach pier doon sa taas. So may third floor yan, ano, second floor, then ito third floor. Pag umakyat ka, may torre din sila. So napakaganda ng lugar na to, kaya lang hindi natin siya pwedeng akyatin ngayon dahil ipinagbabawal ng akyatin. Wow, ito tignan yung mga ka-onyx. Kita nyo yan, may ganyan mga architectural design ng mga unang panahon pa. Wow, ipinagbawal ng akyatin ngayon dahil humihina na raw yung building na to at medyo nagbabagsakan na, kaya bawal na umakyat doon sa third floor nila, no, kung saan doon mo talaga makikita yung buong Kuyo municipality. Alam nyo ba na nasa 403 years old na itong simbahang ito? Ganun siya katanda. Wow, ito yung makikita natin sa labas ng simbahan. Ngayon naman ay pumunta tayo sa kanilang Kapusan Park, sa likod lang ng simbahan na to. Subukan nating dumaan dito sa tinatawag nilang Palawan State University. Sa likuran lang rin ng simbahan na ito. Ito ang kanilang plaza dito sa bayan ng Kuyo, katapat lang ng simbahan. Ito ang itsura ng kanilang plaza. So meron din silang fountain dito. Ito na yung kanilang pinaka park. Meron silang Rizal Park, Rizal statue, and then may elementary school banda doon at ilang mga establishment dito banda. So may mga puno silang pine trees. Okay, proceed na tayo doon sa kanilang Kapusan Park. Nasa loob na tayo ng Palawan State University at ito yung kanyang itsura. Paglabas natin dito, doon na tayo lalabas sa Kapusan Park. Ito yung kanilang beach island dito sa Kuyo, Palawan. So, ito yung itsura ng PSU. Actually dumaan na tayo doon sa main gate. Hindi lang tayo makakuha ng video, baka pagbawalan tayo. Ito ay bandang likuran na nila. Meron silang gym dito, kita natin. Volleyball, yan. And then meron din silang tennis court dito, yung isang yun. Ito dito sa tennis court nila, ito yung simbahan, ano. Likuran niya lang itong area na to. Itong area ng PSU, likuran niya lang. Ito yung simbahan na sinasabi ko sa inyo, na tanaw yung karagatan. Ito ang oval ng PSU. Nandito tayo sa loob ng oval nila, naglalakad tayo, no? Pero may daan din dito papunta ng Kapusan Park. Sa bandang kaliwa natin, makita natin yung basketball court nila. Wow, narito na tayo sa Kapusan Beach Park. Alam nyo ba na ang Kuyo, Palawan ay ang dating kapitolyo ng buong probinsya ng Palawan ng matagal ng panahon. Kaya andito pa rin yung tinatawag nating ganda ng Kuyo, Palawan. Yung dating simbahan nila, ang pagkakasabi sa akin kanina, ayun yung dating kapitolyo dito sa Kuyo. Ang swerte naman natin, inabutan natin yung sunset. Wow!
So ito yung isang pinagmamalaki nila ritong I Love Kuyo. Yan. Kaya dito maraming nakatambay para mag-photoshoot, kumuha ng remembrance dito sa lugar na to. Ito yung kitang-kita. Kapag nandun tayo sa barko, kitang-kita itong I Love Kuyo na ito. Yan. Wow! Napakabilis bumaba ng sunset. Kitang-kita natin. Ang galing! Kita nyo ba yan? Grabe! Sobrang bilis. Half moon na siya. Wow! Medyo malayo-layo tong sandbar na to. Hanggang doon, kanina lumubog na yung araw. Napakaganda. Wow! So medyo lumulubog din itong ating nilalakaran, ano? Eto, dahil kaka low tide lang, kaya nalalakaran na natin siya ngayon. Pero pagka umaga to, lubog itong area na to. Eh yun yung pier, kita natin. Yung simbahan. Yan. So ito yung makikita natin dito sa, isa sa mga makikita natin dito sa Kuyo, Palawan. Narito tayo ngayon sa dulo ng sandbar. At ito yung makikita natin mula rito sa dulo. At kita natin dito yung pinakabayan mismo. Alam nyo ba ang prutas na ito? Ito ang tinatawag nilang kasoy or cashew sa English. Dito sa bayan ng Kuyo ay napakaraming cashew fruits na makikita. Gaya nung sa likuran natin, itong punong ito, punong-puno ng bunga ng cashew nuts. Nakita nyo ba ito? Dito yung galing sa punong iyan. So dito sa bayan ng Kuyo, ang dami nating makikitang mga puno ng kasoy na narito. Narito na tayo ngayon sa Magsaysay, Barangay Danawan. Barangay Danawan. Papunta tayo ngayon sa ipinagmamalaki nila rito historical kuta, kung saan ito yung dating naging kuta ng mga Spaniards era noong mga panahon pa ng Spanish noon. Ito ang munisipyo ng Magsaysay. Yan. Wow, ang ganda rin pala ng bayan ng Magsaysay. Ganda, oh. Wow. Dito sa isla na to, dalawang munisipyo lang ang meron sila. Ang munisipyo ng Kuyo at ang munisipyo ng Magsaysay. Ito na, narito na tayo sa munisipyo ng Magsaysay. Yan. Bibisitahin lang natin dito yung ipinagmamalaki nila na kuta na kung saan ay nagiging kuta o taguan ng mga Kastila noong unang panahon. Ngayon ko lang nalaman na wala pala ang mga kalabaw dito sa bayan ng Kuyo at bayan ng Magsaysay, dito sa islang ito. Kaya wala rito mga taniman ng halos ng mga palay. Ang meron lang sila rito ay mga baka lang. Ito naman ang simbahan dito sa Magsaysay, sa probinsya ng Palawan. St. Wow. Michael Arcangel. Okay. Hindi ko lang alam kung ito ay gawang Kastila ba. Gawang Kastila pa rin ba to? Hindi na. So ang gawang Kastila talaga ay yung sa Kuyo. Wow. So andito tayo sa, hindi ko alam kung anong tawag dito, no, pero napakaganda ng lugar na to. Ito na pala yung kuta na tinatawag. Yan. Narito na tayo sa sinasabi nilang kuta. Ito yung dating lugar na kung saan nagkukuta ang mga Spaniards noong mga unang panahon. So nasa harapan lang siya mismo ng karagatan. Ito. So itong kuta na sinasabi nila, makikita natin yung mga istruktura na talagang gawa pa sa corals. Pero ito ay halos nasira na rin dahil sa katagalan na ng panahon. So ito yung mga ginamit nila noon na mga pantayo sa structure. So ito pa yung mga walls nila kung makikita natin. So gawa pa sa corals to yung iba. Ito yung mga bato ng mga dati pang ginagamit nila. So yan. So yun, hanggang dun siya, no.
eto kung makikita natin, isa rin sa mga walls nila. So talagang sinaunang mga bato pa ito na ginawa nila, no? Yung mga eggshells ang gamit at mga corals na bato. So medyo nabasag na, nasira na yung iba, kaya ito na yung itsura niya. Wala na siyang walls. Makikita natin nakakompile na yung ibang ginamit dito noon na natibag na. Ito yung mga natibag na. So kinompile na lang nila rito, hinilera ng ganito para hindi naman mawala yung ito, nakakompile na nga siya, yung mga natibag na ito mula doon hanggang doon. So yung mga ginamit dito na natibag na. At kita natin mga corals pa yung iba. Ayan, oh, corals pa talaga itong mga ginamit nila kung makikita natin. So mabuti na lang ay hindi ito nawala, kinompile na lang nila rito, mga tumba ito, kaya nandito siya nakatambak hanggang doon. Ito isa sa mga landmark dito sa Kuta. So makita natin may cross dot, palatandaan ng Christianity noon. Ito pa yung mga natirang mga struktura na medyo mataas na hindi pa rin natitibag, pero wala na siyang dingding halos. So kita natin, oh, halos bumabagsak na rin siya, nagsisibagsakan na rin sila, gaya ng mga bato na dyan. Bumagsak na ito, medyo nagka-crack na rin, medyo pabagsak na rin. Kaya mabuti na lang yung nakita nating mga compile na mga rocks doon, kinumpile nila dahil yun yung mga dingding o walls ng kuta na ito. Itong cross na to ay palatandaan na kung saan pumunta rito noong 1623 mga missionaries para mag-evangelize dito sa probinsya ng Palawan, kasama itong Cuyo at bayan ng Magsaysay. Gaya nito nakikita natin, itong walls na to, nagsitumbahan na siya, nagsibagsakan na. Kaya yung iba nilalagay nila doon sa kabilang dulo, kinocompile nila para hindi masayang yung mga historical walls gaya nito. Wow. Dito lang sa likod ng kuta ay ang tirahan na mismo ng mayor ng municipality of Magsaysay. Kaya nakapasok lang tayo rito dahil nandito yung may-ari at kakilala siya ng ating kasama, si Sir Bob. So ito isa sa mga balkonahe nila rito. Ang makikita ay karagatan mismo. Wow, kung makikita natin, ang dami pala mga migratory birds dito na nanginginae. Ito, yung mga egret. Napakaganda. Wow. Woo. The best. Yan. Napakaganda rito sa bahay ni Mayor, no? In front of the beach. Katabi lang ito nung kinatawag nilang kuta. Ito makita mo yung mga rock formations. Andito lang. Ito yung harapan niya. Wow. Makita mo ay karagatan, kabundukan. May enjoy mo siya, marerelax ka. Wow. Naabutan natin dito yung mga nagpaparade. Ang swerte naman natin sa bayan ng Magsaysay na natin meron silang parada. Wow. Ito ang pinakabayan dito sa Cuyo. Poblasyon proper. Yun, ang poblasyon proper. Poblasyon proper nila rito. Okay, pabalik na ang aming grupo ngayon papunta ng Puerto Princesa City at sasakay kami ng barko. At kami naman ay pabalik pa ng Calapan City tomorrow morning. Mag-aeroplano tayo from Puerto Princesa City going to Metro Manila and then going to Calapan City, Oriental Mindoro. Ayan, sana mag-enjoy kayo mga ka-Onyx at may natutunan sa bidyong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat.